Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin itong Barangay Ginebra na sila nagdidepensa ng kanilang titulo dito sa Commissioner's Cup. Sino nga ba ang magiging balakid sa kanilang pagkuhang muli ng kampyonato? Ano nga ba ang hadlang sa Barangay Ginebra? Talakayin at pag-usapan natin yan matapos mong i-like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating mga video. Mga shooters, eto nga Barangay Ginebra kasalukuyan may 6-3 record, no, pang-5 sa team standing ng PBA at malaki pa rin ang chance nila na makakuha yung twice to beat advantage. Pero may chance din na makuha ng mga bataan ni Coach Tim Cone yung twice to beat disadvantage. No, malaking bagay para mga shooters na makuha yung twice to beat advantage ng Barangay Ginebra. Kung makuha ni Tony Bishop netong Barangay Ginebra yung dalawang huling panalo. At syempre, tulad ng tinalakay natin noong nakaraan, kailangan alin sa Meralco, alin sa Phoenix Fuel Masters at San Miguel Beermen ay matalo sa mga huling laro nila. At kailangan ng Barangay Ginebra na wala si Justin Brownlee, ipanalo ang kanilang huling dalawang laro. Yun lang naman po yun. Napakasimple po nun, mga shooters. Napakasimpleng pag-aanalisa sa kalalagayan ng Barangay Ginebra at ni Tony Bishop. Ang tanong po ng karamihan, bakit nga ba nakapokus ang karamihan sa Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone? Gayong hindi lang naman ito ang team sa PBA. Mga shooters, simple lang din po ang kasagutan natin dyan. Eto kasing Barangay Ginebra, sila yung nagdidepensa ng titulo rito sa Commissioner's Cup. Kaya lahat ng tao, mga ka-shooters, nakapokus sa kanila. Lahat ng vloggers sinasabi, bakit dito sa Barangay Ginebra lang? Yun nga po, kasi sila yung nagdidepensa ng titulo dito. 'Di ba? Ito, bago pa yung import na ipinarada sa katauhan ni Tony Bishop na dating nakalaban ng Barangay Ginebra sa championship, si Tony Bishop nung siya ay naglalaro sa Meralco Bulls. At ngayon, sinusubukan at susubukan ni Tony Bishop na maglaro sa kupunan ng Barangay Ginebra at mabigyang muli ng kampyonato itong Barangay Ginebra. Yun yung katanungan ng karamihan dito. Kaya nga ba ni Tony Bishop? Bakit nga ba hindi pa pinapalitan ni Coach Tim Cone? Yan yung katanungan ng lahat. Para sa akin po, nakikita ko kaya hindi niya mapalitan si Tony Bishop sa kabila ng nag-i-struggle ito sa ilang game, no? At nung unang laro ni Tony Bishop, maganda naman, nakapagtala siya ng 34 big points. Pero yung mga huli, 25, 21, yun na lang yung nagiging score. At ito nga lately, bumaba na, naging 15 points ang naging ambag ni Tony Bishop dito sa Barangay Ginebra. Ang sabi nga po kasi ni Coach Tim Cone at ni Tony Bishop na rin mismo dito sa Barangay Ginebra, iba kasi yung role ni Tony Bishop sa barangay, iba yung role ni Tony Bishop nung siya ay naglalaro sa Meralco Bolts, mga shooters. 'Di ba? Isa sa mga balakid etong kupunan ng San Miguel Beermen sa pagdepensa ng Barangay Ginebra sa kanilang titulo, sa pagdagdag ni Don Troliano dito sa lineup ng San Miguel, pagbabalik ni Junmar Pajardo, isa pa rin sa magiging banta sa Barangay Ginebra nila Christian Stan Hardinger. Ito pang si Paul Lee ng Magnolia Hatchet na silang number 1 sa kasalukuyan sa team standing. Sina Gio Halalon na maganda ang inilalaro. Pero alam natin yung major adjustment ni Coach Tim Cone pagdating sa playoffs, pagdating sa semifinals, alam naman natin, etong sinakatulad nila Sedney Unmovere, katulad nila Bon Pisumal, kailangan ito ng Barangay Ginebra mag-step up sa kupunan. Dapat ihanda ng Barangay Ginebra na hindi nila nakakasama ang sinumang import. Dahil pagdating naman ng all Filipino, mga shooters, wala naman yung mga import, di ba? Isa pa sa pinakamabigat dito, itong Magnolia Hatchet sa pagbabalik ni Calvin Davis Abueva, dagdag firepower dito sa kupunan ng Magnolia Hatchet, yung muling paglalaro ni Calvin Abueva. Siyempre si L.A. Tenorio, bago gusto niya magretiro, no, umaasa siya na makuha niyang muli ang isa pang kampyonato or dalawa pang kampyonato dito sa Barangay Ginebra. Or mas maganda siguro kung maiuwi ni L.A. Tenorio, siyempre yung Grand Slam. Kaya naman dapat nilang pagsikapan na makuha kahit na ganong kababa yung production when it comes to scoring ni Tony Bishop. At kailangan nila Scottie Thompson magtulong-tulong para mabigyan ng kampyonato yung Barangay Ginebra. Hindi po pwedeng, yan, si Maverick Ahamnisi, kaya nga siya na andyan, Scottie Thompson, di ba? Combo guard sila, mga shooters. So kailangan nilang mag-step up.
Kailangan sila mag-ambag dito para naman hindi sila umaasa sa import kay Tony Bishop na tulad ng huling laro, 15 points si Tony Bishop, pagbabalik ni Scottie Thompson, maganda yung naging laro. Maverick Hamnisi, kaya nga siya kinuha ng Barangay Ginebra para pagdating ng All-Filipino, mas malalim yung bench ng Barangay Ginebra. Scottie Thompson, marami nang pwedeng takutin ito pagdating ng All-Filipino dahil imagine mo, dinipensahan Zach Lofton lang naman, import ng Meralco na siyang pinahirapan ng isang Scottie Thompson. How about more? Yung mga local na mas magaling pa si Zach Lofton, hindi kayang depensahan ng isang Scottie Thompson. Scottie Thompson, mga shooters, all-around player na, team player na rin ang isang Scottie Thompson dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kaya dapat, hindi talaga umasa lang itong barangay, kaya nga naandyan sila para inihahanda na ng barangay management yung para paparating na All-Filipino. Sa aking nakikita, mga shooters, mas gaganda ang kalagayan ng Barangay Ginebra kapag hindi masyadong pumupunto si Tony Bishop. Basta kompleto lang ang Barangay Ginebra. Isa pa sa pagbabalik ni Terence Romeo dito sa San Miguel, isa rin sa magbibigay sa kanila ng firepower. Jamie Malonzo, Stanley Pringle, kailangan nilang mag-step up dito. Kailangan nilang ipakita na karapat-dapat sila na makakuha ng slot dito sa kupunan ng Barangay Ginebra, San Miguel. Maganda rin ang nilalaro ni Paul Lee, kaya maganda rin naman ang standing ng Magnolia Hotshot na gustong agawin sa Barangay Ginebra yung kampyonatong yan, yung titulong yan ng Commissioner's Cup. Kaya hinahangad ng lahat ng kupunan itong Barangay Ginebra ay mahalaglag doon sa twice to beat disadvantage. Pero syempre, papayagan ba yan ng Barangay Ginebra na malaglag sila nila Jamie Malonzo sa twice to beat disadvantage? Mas gugustuhin nila maglaro sa quarterfinals sa may bit-bit na twice to beat advantage. Panglima sila sa kasalukuyang kartada ng standing ng PBA Commissioner's Cup. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn!